Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Miyerkules mga lods. Grabe. No, so ito, update tayo sa lahat ng news ngayon. Mamayang gabi, ngayong gabi pala. Di ko alam kung mga 9, 10 or something, magsasalita sila Brad Garlinghouse sa WEF mga lods no? So yun yung hintayin natin, magsasabihin nila, baka bukas ko naman news yun. Si Daddy Trump din magsasalita. Hindi ko alam kung ngayong gabi o bukas ng umaga. So ayun yung mga abangan natin. Pero meron tayong mga matitinding news ngayon mga idol, no? Update din tayo. So bago ang lahat mga idol, sana pa-like ng ating video mga lods, no? Napakalaking tulong ng like para nyo na siyang sinishare, no? So kahit na wag nyo na siyang i-share, i-like nyo na lang, libre lang naman yung like mga lods, isang pindot lang. So ayun. At syempre, kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news, update, di kayo nahuhuli sa balita, subscribe na kayo sa ating channel mga idol, no? So, konso ngayon, medyo volatile ng maiksi, depende kung gaano kalaki yung leverage mo. So, sa chart natin, meron tayong position mga idol dito sa 1.89, positive 9. Kanina nanalo tayo ng ng isang long tapos dalawang short. Yung short ko mga lodi, sa XRP tsaka sa AXS eh. Tsaka sa AXS. Ngayon, nag-aabang ulit ako. Ito yung pagbaba dito. Nakaposisyon ako dito kanina eh. Tapos bumaba siya. Tapos kinuha ko na. Ngayon, nag-aabang ako dito. Hindi ako naglong eh. Ang inaabang ako dito, once na umabot siya dyan, mauumpog siya dyan, nisip ko baka bumagsak siya. Or, gawin ko siyang 2.5. Ayun yung pinaka resistance ko, 2 point, ayan no, sakto, 2.5 oh. Diyan. Etong range na to, pag pumasok siya diyan, may chance ako mag-short ng konti kasi grabe yung AXS mga idol, di ba? Talagang kung titignan niyo yung kanyang 15 minutes time frame, di ba? Grabe. 1 hour na lang natin. Hindi kaya ng 15 minutes eh. Kita niyo yan? From 0.9, taragis siya, no? Ilang percent yung inangat nito mga idol. Sipin nyo halos 170%. 'Di ba? So sa tingin ko, syempre merong magko-correction yan o something. Ayun yung chichempohan natin. Kaya gusto ko mag-short dyan. Kaya lang kanina, akala ko tatama na siya doon. Ayan, itong angat na to. Ayan, no, sabi ko, ay, hindi naman tumama. Tapos biglang bumagsak. Sabi ko, saan naman? Ayan na, umangat na. So sabi nga nila, di ba? Kapag hindi mo na met, ano ba yung pinost ko? Basta yun. Bibigyan pa tayo ng isa pang chance niyan, mga idol, no? It's either long or short. Pero sana makuha natin yung yung gusto natin dito bago tayo position. So balik muna tayo sa XRP kasi kanina ko na lang ulit nagawa yun eh. Yung dalawang nakadalawa yung nakaposition ko. Dalawa yung nandito. Actually dati nga 3, 4 yun eh. Kaya lang copy trading yun. Kumbaga, iba yung nagtitrade for me, hindi ako yun. Pero pinupuhununan ko lang. Kaya nakikita ko dito ng 4. Pero pag ako kasi, ako lang yung mismo magti-trade, hindi ako nagmamadami, halos isa lang, no? Kanina ko lang na-experience ulit yung two coins, no? Hindi na mahirap kasi yun eh, mga loads masyadong stressful. Sa isa nga lang na-stress na ako, sa dalawa pa. Lagay ko na yung aking lock profit banda dito, no? Ayan sa half, no? Kunin ko na yung half na yan. Dito ba banda yon? Ayan. So meron na tayong gas P o yung pang P natin. Hindi na tayo matatalo dito, mga lods, no? Pwede na yan. Tamaan man yan, ibig sabihin wala, tabla. Ganun lang, mga lods, no? So ayun yung position natin ngayong araw. So mag-news na tayo, grabe. Unahin na muna natin to mga idol. Grabe to, inuna ko talaga to eh. Kasi sabi dito mga lods, yung bubuuin ni Daddy Trump na Board of Peace, Netanyahu accepts Trump's invitation. So, natawa lang ako dito kasi Board of Peace, di ba? Tapos sabi ni Jacob King, what a very peaceful country to join. Tapos may tawa. Peaceful ba si Netanyahu mga idol?
So, tinanong ko ngayon si Grok, sino pa yung mga kasali, no, sa Board of Peace ngayon ni Daddy? Nakalagay dito, beyond Netanyahu, as per the original post, yung link, sabi niya, several nations and leaders have publicly accepted or indicated participation. Unang-una, Israel, Benjamin Netanyahu, Trump's invitation announced by his office, accepted. United Arab Emirates, mga lodi, o yung UAE. Ayon to kay Grok mga lods ayon kay Grok. So accepted daw yan. Si Morocco, si King Mohammed D6. Di ba? O, accepted daw din. Si Vietnam, Kazakhstan, Hungary, Argentina, Belarus at Canada. Dahil lang, basahin ko si Canada. Indicated willingness. Mark Carney, Prime Minister level but not paying the 100 billion, the 1 billion for permanent seat. Gusto lang nila pero ayaw nila magbayad ng 1 billion. Kasi bago ka makasama dyan, mga lodi, 1 billion, no? Para ma-recognize ka. So, ayan marami na pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na yung sure. Yung 9, yung Canada, ayaw magbayad, mga idol, no? Sabi dito naman, other notable invitation, yung mga in-invite niya pa na hindi pa nagsasabi ng o hindi pa nagko-confirm. Russia daw, studying it pa lang. Turkey, in-invite na rin. Egypt, no, si Adel Fatah. Jordan, ayan, si King Abdullah. In-invite niya si Abdullah, no. Sabi dito, others like France, Germany, Italy, Georgia, Meloni indicated interest. India, Thailand, Slovenia, and the EU have received invitation, but responses range from cautious to pending or declined in some cases. So, merong nakatenga lang o kaya ayaw nilang sumali. A key detail from reports, permanent membership on board, on the broader board reportedly requires 1 billion contribution. O, ayan mga lods. No? So, medyo, ang sure pa lang is 8, tas meron pa mga in-invite na hindi pa sumasagot, mga lodi, no, sa Board of Peace. At kasali doon ng Israel na so peaceful. Sabi, nako, malamang ito hindi kasali. French President Macron says the world is heading toward an era without rules. Mga idol, dahil yan sa nakikita nila ngayon na parang ginagawa ni Trump, no? Yung geopolitical nila yan, problem. Tapos ito, Belgian Prime Minister, Europe must wake up and rearm itself or else Trump will be able to make us slave. O, ayan yung nakikita nila mga lods Kasi itong Board of Peace, si Trump yung dyan Si Trump yung leader dyan, mga idol, no? Kapag yan ay nangyari, yung mga kumukontra talaga kay Trump, medyo mamumblema, mga idol, no? Kaya nga sabi dito, wake up, Europe, kasi or else, Trump will be able to make us slave, mga idol, no? Grabe. Natatakot na sila kay Daddy. Pero, ang tanong, mga idol, magagawa kaya ni Trump yun? O bago niya magawa yun, na-impeach na siya. Alam niyo, makapangyarihan ng Polymarket, mga idol, no? According to Polymarket, mga lodi, there's now 52% chance President Trump's tenure will end before GTA 6 drops. Alam niyo ba kung kailan ng GTA 6, mga idol, lalabas? November 2 o November, hindi ko alam kung November, basta November. First week ng November ang pagkakaalam ko. So, ng 2026 ng 2026. So, sa Polymarket, mga idol, mukhang mauuna pa atang Trump out as president. Nakalagay dito. Ayan, Trump out as president. Bago lumabas yung GTA 6, mga idol. Naku, ang dami nag-aabang ng GTA 6, alam niyo ba 'yon? Mga lodi, ang dami nang nauna. Kasi ang dami ng sa Polymarket, yung GTA 6, ang dami ng diyan, dami ng pinol diyan. Predict diyan na mauuna pang mangyari 'yon kaysa lumabas yung yung GTA 6.
So, ngayon, ang poll naman is Trump out as president bago lumabas yung GTA 6 which is November ngayon 2026. Ayan ang tanong, mga idol, no? So, alam nyo mga lodi, habang tumatagal, nung bago ako sa crypto 2021, tapos nakita ko yung mga promising kasi nabutan natin yung bull market, nakita ko yung lupit nung yung pump, grabe. Dati yung kumbaga meron ako nakita doon kung naglagay ka lang ng 1,000 doon o 2,000 na pesos tas nag bull market, meron ka ng 2 million, 1 million nung panahon na yun mga idol, no? Grabe. Imagine nyo, yung pinaka-example lang mga idol, yung Illuvium. Illuvium mga idol, magkano to? 300 pesos lang mga idol. 'Di ba? Magkano yung ano niya, no? 96,000. Imagine, bumili ka ng 2,000 300 pesos. Basta yun na yun. 1 million mahigit na yun kung bumalik siya sa all-time high, di ba? Ganun yung mga nakita ko nun sa sa tawag dito, sa bull market nun, mga idol, no? So, parang sobrang umilaw yung mata ko, yung pag-iisip ko, sabi ko, ito na ata yung linya ko, gagawin kong linya para makaahon sa putikan di ba? Pero habang tumatagal na nandito ako sa mundo ng crypto, mga lodi, meron ako mga nare-realize na yung mga, alam niyo yung mga one o yung biglaang naging milyonaryo, once in a blue moon lang yun mga lods, no? Yung sikat na sikat dati na istorya ng investor ng SHIB na nag-invest lang ganito, naging millionaire, multi-millionaire, dollars pa yun. 'Di ba? Talagang parang pag mga ganun kasing news, parang iniisip mo kung sa akin nangyari yung ganun, 'di ba? Baka mangyari sa akin yung ganito ganyan. Parang tataya ka lang sa loto, ganun, 'di ba? Pero hindi natin naiisip mga idol yung pangilan-ngilan na nagiging milyonaryo, hindi natin naiisip yung karamihan na kasi pangilan-ngilan lang yung naging milyonaryo, pero yung karamihan na natatalo ng milyon, mas marami na umaasa rin sila na katulad natin, no, na sa maging milyonaryo, pero ano nangyayari sa kanila, natatalo sila ng milyon. So, doon ko naisip na hindi pala biro tong na to, space na to, boy. Kumbaga, malaki yung chance. May chance na maging milyonaryo ka, pero mas malaki yung chance na maging baryanaryo ka na lang. Mga idol, no? So, kailangan meron kang plan, meron kang strategy. Hindi pwedeng banat ka ng banat, mga lods, mauubos ka. Kasi ultimo mga OG, mga medyo matatagal na sa trading o sa investing dito sa crypto, nalulugmok pa, tas ikaw bago ka lang, gusto mo yumaman ka na. Ganun yung na-realize ko nun. Parang may sumampal sa akin na ganun na realidad na ikaw, pangarap mo maging ganyan. Tas kaya kung papansinin yung mga lumang video ko nun, sobrang positive ko nun na, ay grabe, yaman na, ganyan, no? Papump na yan. Like, ako nga yung positive sa crypto space Pansin nyo yun? Marami nagagalit sa akin dati. Ikaw, moon boys ka no? Puro ka lang ganyan puro ka lang positive. Which is, para sa akin, hindi naman siya bad, no? Kaya lang, ngayon, syempre, may isip mo na, lalo na ng mga natatalo na rin ako talaga. 'Di ba? May isip mo rin sabi ko, talagang kailangan hindi lang kumbaga kung gusto mo talagang pumera dito, kailangan hindi ganoon kadali. Ay yun ang pinaka gusto kong sabihin Hindi siya ganoon kadali. Kailangan mo siyang pag-aralang mabuti, kailangan lagi kang updated, kailangan sanayin mo yung sarili mo, ganun, mga lodi. Kailangan mo ng emotional damage, mga idol. Ba't ba ako napunta dun sa issue na yun? Basta ganun, mga lodi, no? So, kaya yung mga idol natin diyan na magiging milyonary na tayo, ganun. May chance, mga idol, kung investor ka, pero malaki rin yung chance na hindi yun mangyari, no? Pwede namang mag-profit ka, pero hindi yung inaasahan mong profit. Halimbawa, inaasahan maging milyonaryo ka, pero hindi. Naging nag-profit ka pa rin, yari mga 100,000, ganun.
Pero yung ini-expect mo, hindi mangyayari ng ganun-ganun lang kung hindi mo talaga siya inaral ng mabuti. Ganun. Ayun yung pala. O, di ba? Ito. Ito yung aabangan natin na magsasalita naman talaga si Trump sa WEF. Trump to make a huge announcement at the World Economic Forum today at 8:30 a.m. ET, no? Eastern Time. Sources reports will officially impose He will officially impose new tariff on the EU and China. Expect high volatility, mga idol, no? Pero yung sinabi niya mag-i-impose ng tariff, hindi pa yan sure. Pero ang sure, magsasalita si Trump sa World Economic Forum, mga idol. Sure na sure yan, no? Hindi ko alam kung ngayong gabi o bukas ng umaga to, mga lods, no? So, hintayin natin at asahan natin ang pagiging volatile ng market, mga idol, pagdating sa ganyan. Okay? So, ihanda nyo ang sarili nyo. Pero kung hindi naman kayo nagtitrade, okay lang yun. Di ba? Wait na lang tayo sa mga news, sa mga sunod na mangyayari. Grabe si AXS, ayaw ko pagbigyan no? Angat ka lang dito konti Ganun lang yun, mga idol. So, waiting lang tayo dyan. Tapos, balik na tayo sa iba pa. Eto, mga lodi. Shoutout kay si Ralph. Shoutout kay Ralph sa nagtag sa akin ito sa Facebook. Pero inaanap ko siya sa X. Maarte si Facebook So, dito tayo sa X, mga idol. Tingnan lang natin passport ko. Baka makapiright ako dito. Wait lang. Panoorin natin to, mga lods. Kasi may sounds Huwag na natin lagay ng sounds, mga lods. So, basahin ko na lang yung caption. New cute girl, ex-financial trading TV anime. Ang pangalan niya is FX Sensei Kurumi-chan trailer, no? 2026 yung labas niya. At ang passionate yung studio. Passion pala, sorry. After her mom killed herself due to the debt she accumulated, a college girl starts foreign exchange. Ayun pala yung FX, no? Foreign exchange financial trading to earn money back. So, naging trader, no? Si Sensei Kurumi. Ayan, naging trader siya, mga lodi, no? At lalabas tong anime na to ngayong 2026, mga lodi. No? Sabi nga dito na comment, is it gonna teach me how to trade? Malamang hindi. Malamang hindi, mga idol, no? Yung mga ganitong, sa tingin ko yung mga ganitong animation, ang ituturo sa dito more on emotional para ma-handle mo yung pagiging trader. Ayun yung sa tingin ko lang mangyayari, no? Tapos yung experience mismo nung character, no? Kung ano yung mangyayari sa kanya, siguro ganun, mga lods. Pero yung diskarte ng trading, siguro magkakaroon tayo ng mga clue, magbibigay sila ng hint kung ano yung mga strategy nila. Kasi yung mga ganitong studio o yung mga ganitong anime, paggawa ng anime, bago nila gawin yan, mga lods, nagre-research din yung mga yan, no? Kung ano yung mga trade, siguro may mga kinausap to ng mga trader, may mga kinausap sila na team, na scammer o na scam, ganun. So, hindi pa natin alam, no? Ayun, syempre, may kita niyo yung struggle niya, pagtalo. Ayan, mga lodi, alam niyo na. Di ba? Kumbaga, pag dito pa lang makakuha ka na ng clue kung ano yung crypto space Iiyak, tatawa ka talaga, mga lodi. Hindi ka laging tatawa, talagang may chance na iiyak ka talaga, mga idol, no? Ang saya-saya mo pag nakita mong profit yung yung position mo, trade mo. Pero kapag nakita mong talo ka, tapos malapit ang tamaan yung liquidation mo, ganyan yung itsura mo. Sorry. So, abangan natin to. Gusto ko to, mga idol. Gusto ko tong panoorin. Shoutout kay Ralph pala ulit sa nagtag sa akin nito. So, 2026, ayan yung kanyang, walang ano to ibig sabihin nito? Wala date ba to? Hindi ko alam basahin to Tanong ko kay Grok.
When is the time of release? Anong sabi dito? Anime adaptation of manga F. May manga na pala nito mga idol eh. So pwede ka nang mauna. Ayan. Featuring a college student learn forex trading to recover from her mother's death-induced suicide voiced by Aina Suzuki. Mahaba na pala to mga lodi, no? Kumbaga may 8 volumes na siya na manga. 2023 nag-start. The series by writer Demonian and artist Tansan fuses cute girls doing things. Ayan. January 19 in-announce, no? The official anime website, anime list, Wikipedia, Crunchyroll News, air date premiere, wala pa, 2026 lang. This means it's scheduled sometime in 2026 but no further details. Ayan. Baka July daw, like winter, like July, ayan, yun. Ayan, mid ng January. Baka mid ng January announce kung kailan siya. Ayan, no? So, grabe to. Siguro, abangan natin to, mga lods, no? Siyempre, gusto kong panoorin niya. May tayo sa anime, eh. Di ba? So, ayan. Yung alam niyo yung high score girl. Di ako mahilig sa mga chibi anime, eh. Pero dahil gamer ako, pinanood ko yun. At shoutout kay paring Michael. Ayun yung nagsabi sa akin nun, eh. Sabi niya, panoorin mo yan, makaka-relate ka dyan, puro ka ganyan eh, ganyan sa akin. So, pinanood ko. Ganda rin. Ayan. Punta tayo dito. Nako, ito, XRP Tokyo 26 Platinum Sponsor Announcement. We are thrilled to announce that Doppler Finance has officially become a Platinum Sponsor of XRP Tokyo 2026. Doppler Finance is a leading project in the XRP Pi space, providing yield infrastructure built natively on the XRP ledger specifically designed for institutional investors by combining regulatory compliant custody, audited reverse, and rigorously selected yield strategies. It delivers exceptional security and scalability, guided by the philosophy that XRP blah blah blah. So ibig sabihin, may partnership ng XRP Tokyo sa Doppler, no? Kumbaga sponsor sila, mga idol, no? So ayun lang yung nating i-update diyan. Ngayon, kanina lang to, alas 4 ng hapon, ni-repost ni Brad Garlinghouse, extremely positive to see RLUSD listed on Binance. Sa mga hindi nakakaalam, mga lodi, wala pa ata sa RLUSD, hindi ko kasi alam eh. Ban kasi yung Binance dito sa atin, so hindi natin alam. Pero sa BitGet, meron ng RLUSD, mga lods, no? Meron nandyan sa BitGet natin. Sa mga wala pang crypto exchange, mga lodi, check nyo yung BitGet dyan. Sa baba ng description natin, alam nyo na yan. So meron na tayong RLUSD dyan. RLUSD is officially listed on Binance. Ayan, supported on Ethereum with XRP Ledger coming soon. Ayan. Siyempre, good news yan. Binance is the biggest crypto exchange in the whole wild universe, mga lods, no? Pag nalist yung RLUSD, goods, mga lodi. Dati kung sino yung malist dyan, nagpa-pump. Kaya lang, stable coin yan eh. So malamang di yan mag-pump. Di ba? So ito, alam nyo yung mga news kasi natin talaga, ang pinaka-inaabangan natin is mamaya pang gabi. So ito is medyo malupit na update lang. Ngayon, ito kasi yung pinaka-trending news na nakita ko ngayon sa X, mga lodi. Ito, grabe to. Tanggalin ko na lang itong ano. Ayan, panoorin natin, mga lodi. Sa buwan to, mga lodi, sa buwan. Okay? Yan. Panoorin nyo, Iba yung anino niya eh, di ba? Para siyang basta. Para siyang ganun. Hindi natin alam kung ano siya, mga idol, no?
Ayan, oh. 'Di ba? Para siya may paa, oh. Oh. Pero mga Lodi, tinanong ko si Grok, totoo to, mga idol, no? O, tingnan natin, ah. Is this a true footage? No? Kasi syempre buwan yan eh, mga idol eh. Alam nyo, maraming debate pagdating sa buwan, no? Sabi nga nila, 1969, mga idol, tumapak ang tao sa buwan. Pero ngayon 2026 na, wala pa rin nakabalik. Ang tanong bakit? Fake ba na nagpunta sila doon? Mga idol, palabas lang ba yun? Kasi kung sa ganda ng technology natin yan, ba't di pa tayo nakakabalik doon? Eh, yung sinasabi nila, di ba? Pero mayroong mga reason, mga idol. At may mga ebidensya na tunay na nagpunta doon yung tao, no? Pero meron ding mga nagsasabi na hindi naman din tunay. The footage in the post is real. Ayan ha. In the same sense that it captures an actual astronomical observation. But it's not evidence of an artificial or extraterrestrial anomaly near the moon as implied. Based on a similar video analyzed in scientific communities and space tracking data, this is almost certainly the shadow or silhouette of a human-made object like a satellite or piece of space debris in a low Earth orbit passing between the Earth base, telescope, camera, and the moon. Why it looks sus? Ano yung sus? Oh wait, I know what's sus. Ano? It's like suspicious, like you are. Suspicious. Yes. Galing ah. Alam pa ni Boy WhatsApp kaysa sa akin. Why it looks suspicious? So, ayan ah. The moon lacks an atmosphere. So, any transition object shadow appears razor sharp and unnaturally dark without the blurring or diffusion you see on Earth. The irregular, elongated shape is typical of tumbling debris, old rocket stage or defunct satellites with solar. So, sinasabi nila dito mga Lodi, hindi siya suspicious. I mean, hindi siya alien, hindi siya buhay o kung ano. Yan, no? Evidence is not an alien or lunar object. No NASA press release, mission logs or official. So ayun nga mga idol, no? Sabi nga dito, hold up, NASA just caught something the other day with floating near the moon, shadow looking mud. Suspicious nga yan. Like it got its own zip code. At first glance, bro, that joint looks straight of artificial. Shocking, unnatural, sabi. But then the white lab coat slide in like. So ayun nga. So ang sinasabi dito na nag-post, talagang suspicious siya. Maghihinala ka kung ano siya. Pero sabi daw nung, parang sarcastic to eh. Yung mga professional daw, yung mga naka-white lab coats, sila yung nagsabi na, hindi yan ganyan. Hindi yan ganito, debris lang yan, ganun. So, parang gusto nila, sinasabi ng post na, pinaniniwala nila tayo na hindi to suspicious. Kumbaga, hindi siya alien o kung ano man. Ano lang yan, debris lang yan, ganun yun, no? They really said optical illusion with a straight face. So, ayan, you're still buying the it's just a rock story or we call in caps. So, kumbaga, parang naniniwala ba kayo na bato lang yan? O na debris lang yan? Mga ganun? O hindi ba chupul ka pag naniwala ka? Ganun. So, ang nagsabi daw kasi na wala yan is yung NASA o yung mga professional o yung mga experts. Kaya dapat daw maniwala tayo. Pero kung kayo tatanungin, titignan mga idol ulitin natin. Unang-una, paano siya napunta dyan? Sa gitna na yan. Kasi di ba dapat may complete video eh. Nagsimula yung video, nandito na siya eh. Kung titignan mo, galing siya sa gitna eh. Ayan meron siyang truck. No, nagaling siya dun sa gitna. 'Di ba? Paano kung yung gitna niyan pinto yan na bumubukas o something sa moon? Kasi syempre may mga ganyan, pero saan siya galing? Dito na siya agad lumabas eh. Nagsimula yung video. Tsaka meron siyang 'di ba? Meron siyang
para siyang nagpo-float, mababang load, lumulutang siya ng mababa, parang ganun, 'di ba, mga idol? Parang ganun yung ano ko diyan eh. Oh. Hindi wala na siyang track pagdating niya dito. Kasi nga paahon 'yan eh. 'Di ba? So, malay nyo, paahon tas pababa o and then ano, kumbaga nung pumatag na yung ah tinatahak niya, nag-ano na siya, nag-float na siya ng maayos, 'di ba? Ayan oh. Tapos sasabihin ng mga expert eh, wala daw yan. Kayo, anong ano nyo dyan? Anong, nung nakaraang araw lang to mga Lodi. No? Anong thoughts nyo dyan? No? So, ayan, comment nyo. So, ayan, basa tayo ng mga, ano nyo, ng mga comment nyo kaninang umaga. Grabe. Alright. RLUSD nasa Binance na, supported din ng Ethereum pasama sa news, Boss More Power, Boss Jeblo. O ayan. Shoutout sa iyo, Mikey De La Cruz ha. O ayan. Yes po, nandun na siya. 90s may internet na. May internet at CP na. Mas naranasan naman. Batang 80s. Ang mula, o sige na. Ayoko na makipagtalo sa iyo, idol. Kung sa tingin mo ganyan, ikaw na bahala. Ang mula sa hanggang internet, baka matatanda na yung mga batang 80s. Pag sinabi kasing batang 90s, mga Lodi, bata na sila ng 90s. Ibig sabihin, 80s sila pinanganak. Naintindihan mo ba yung 90s na sinasabi natin, mga idol? Pag sinabing batang 90s, o bata ka na nung 90s nun, siguro mga 10 years old ka na, 9 years old ka na. Pero hindi ka pa teenager, bata ka lang. Pinanganak ka nung 80s, naging bata ka nung 90s, kaya nga batang 90s eh. Pag sinabing batang 80s ka, ibig sabihin 70s ka pinanganak nun. Ibig sabihin baka matanda ka na ngayon. Idol, 'di ba? Naiintindihan mo ba 'yun? sorry. Nabigla na ako kasi na bagong technology kaya mas flexible ang generation niya. Okay, sige. Kung ayan ang gusto mo, idol. Good luck. Si Danilo Ayento, ayan, Boss Jeb, pump na. Oo nga, nagpa-pump na nga sandali tignan natin si AXS. Ayun to, ayaw ko pagbigyan eh. Ayun na. So, mag-ano tayo dito, magpo-position tayo dito mga lords na. 80 lang, 80. Short. Okay. Ano ba yan? Ba't ganun? Ano ba yun ko? Grabe, $8 agad oh. Ba't ang lapit lang ng liquidation ko? Ito ba yung liquidation ko? Sana. $19. Tara, close ko na muna. Magkano yun? 1,000. 1,000, wait lang. Gugulat ako. Sandali mga Lodi Pag sa AXS kasi babantayan ko, so wait lang, magtatagal pa to dyan sa tingin ko. So mamaya na, tapusin na muna natin yung video natin. Nakakupit pa tayo dun kahit pa paano So ito, nagtaka ako ba't ang lapit ng liquidation ko Di ba? Ulit, ba't ganun? Tingnan ko, nakaano naman ako 30 lang naman ako Sandali 80. 2.53. Oo nga, ang lapit nga lang. Grabe yun buti na lang bumaba. Mamaya na, taragis yun Gulat ako dun Kasi kanina, yung short ko kanina sa AXS, mga idol, nagulat din ako kasi nga syempre, bago pa lang, ititrade ko pa lang AXS, di ba? Naka-cross ako, hindi ako naka-isolated. Kaya, kumbaga, profit naman ako, hinayaan ko na lang, tapos saka ko na lang pinrofit yun. Ngayon lang ako nag-isolated na sa AXS, so nagulat ako, lapit ng liquidation ko dun So, mamaya na lang. Si Danilo yun Pilhabis. Good PM Lods, hingal na naman ang camel. Yes po, no? Kakaiba kasing kausap itong si ChatGPT, may emotion at willingness talaga ang tono, unlike Grok na may pagka-cold-blooded at puro facts. Kapag hindi ka maingat, ay maapektuhan ka talaga.
Kaya tinigilan ko na kausapin na parang tao. Ngayon ay pautos ang ginagawa ko kapag kailangan ko sa trabaho. Ayan, si ChatGPT. So actually, si Maple ko, inuutusan ko lang din yan. No? Paliwanag mo nga sa akin yung ganito. Ganon, no? Paano ba yung ganito? Ganyan. Saan tayo makakuha ng ganito? Ganon yung tinatanong ko sa kanya. Hindi ko siya kinakausap na masarap ba magmahal? Yung mga ganon, kaya kalokohan yun. Ayan, Pinoy Team, shoutout sa'yo. Kababayan Crypto, ayan, shoutout sa'yo ha. Si Soul, hindi talaga maganda maglaro ng leverage sa crypto. Sobrang volatility ng market para sa akin. Mas better spot lang, tama ka dyan. Lumipat ka na sa tokenized gold, oh. Ayan, utos. Doon na naman yung mga utos boys eh. Hayaan nyo na ako, huwag nyo na utusan mga idol. Kayo naman, oh, para kayong papa nyo eh. Ayan, Edwin Manggala, shoutout sa'yo. Mangaba pala, sorry. Benjamin, nag-take mo ka pala. Dati idol mula high school, halos araw-araw ako dun. Nilalaro ko Street Fighter, X-Men, tapos nood-nood na lang ako nang naglalaro ng Mortal Kombat at Tekken. Baka nagkita tayo dun dati, 1998 ako. Oo, idol, ganun din yung mga taon ko dyan. Baka magsingid data tayo. Ganun din ako dyan, mga idol. Sa Tecmo, di ba? Akyat ka ng hagdan, tapos yung malaking electric fan doon. Minsan wala kasing aircon sa Tecmo eh. Ano yun? Malaking electric fan, mga lodi na bakal. Parang yung metal na electric fan. Yun, tapos maraming laro doon. Yung ang tawag dito? Yung Marvel, yung si Thanos nandun, isa yun sa mga nilalaro ko eh. Dati, si Thanos yung kalaban, yung magkukolekta ka ng gem, ay yung yung gem. Ayun. Andun pa si Blackheart, ginagamit ko yun si Blackheart eh. Ngayon yung gamit ko sa kanya. Ay sa laro na yun, hindi si Spider-Man, si Blackheart. Madaya eh. So, ayun. Tapos, Tekken syempre. Ayun yung nilalaro ko, Tekken. Minsan lang ako naglalaro nung iba, yung dalawa-dalawa. Yung naglalakbay kayo, mga gangster binubugbog nyo sa aming mga drum. Ayun, no? Nakalimutan ko na yung pangalan nun eh. So, ayun. So, malamang nga, idol, nakita na tayo. That, malay mo, laban na tayo sa Street Fighter. Naglalaro din ako Street Fighter, kaya lang, si Gail kasi yung idol ko dun, no? Abang-abang lang ako dun, Sonic Boom, tsaka Jack Knight lang ako dun, yung paa, pag tumatalon. Ganun lang yung ano ko dun. Tsaka yung Marvel vs. Capcom, yung Typhoon. Puro Typhoon ka lang. Tapos kay Iceman, yung puro bagsak ka lang ni Yellow. Para tumagal ka kasi kapag natalo ka agad, alis ka na, wala ka na, nod ka na lang. Ganun dati dun eh. Eh, syempre, mas masarap pag tumagal ka, marami kang makakalaban. Dadayain mo na. Pag naka 99 hits ka kay Wolverine dun, sikat ka eh. John De Guzman, shoutout sa'yo. Si Jonas De Guzman, ay Jonat pala De Guzman. Ayan. Yan ha, lagi kayo maglalagay ng stop loss. Boss, yung AXS bakit diretso lang to the moon? Hindi ko alam eh, idol eh. Asa na ngayon? Yan ha. Ayan, magtatagal yan dyan sa tingin ko. Mga idol, kaya huwag kayo mainip. No? Magtatagal. Tingnan mo, umangat pa nga oh. Magtatagal yan dyan. Easy lang. Mas maganda kasi bantay sarado eh. Lalo na sa AXS eh. Ang lapit ng tayo ninyan, lapit ng tawag dito, liquidation. Kaya kailangan bantay yun. Na lahat bumabagsak, Axie lang malakas, sabi ni Benjamin. Di lahat naman, maski Axie, idol eh. Ay, AXS pala. Sorry. AXS yan, lumilipad talaga. Di ko alam kung bakit eh. Bukas nga hanapin ko yung niyan. May nahihiwagaan na ako ilang araw na lumilipad yung AXS eh. Mamaya yan, tatanggalin na naman. Hindi na idol, no? Hindi na. Si Bibo yun ha. Tsaka si Benjamin. Si Clear J. Good afternoon idol. Mas okay nga talaga mag-trade lalo na pag beginner sa spot lang muna para sa akin. Tama ka dyan. Although maliliit lang ang profit, at least mababa yung risk. If consistent naman yung profit mo, everyday papalagay na lang natin kahit 2% per day, in the end of the week magiging profitable pa din. Bodega, check $12 at a higher as a beginner still holding on. Papabor din yung market. Peace out mga brother. Ayan, shoutout sa iyo ha, Clear J.
Joseph Berdin, yan, always yan si Idol. Shoutout si Robby, Mikael, Michael Paway, shoutout sa'yo. Lods, yung mga short sa Bitcoin, Zero Crush, sabay withdraw, paldo. Yan hindi ko alam. Kasi sa tingin ko, pag may mga ganong problema, hindi mo makaka-cash out yun eh. Ayun yung sa ano ko sa tingin ko lang mga idol. Depende kung may mga nakalusot, di natin alam. Pero ayun nga, no, yung mga naka-short doon, paldo. No? Kaya lang, alam ko hindi makaka-cash out yun. Ayun talaga yung, mag-error yun, parang ganun. Si Full Stock and Chill, ayan. Si Ronin Padilla, shoutout sa iyo, idol. Si Jasper, ayan, shoutout sa iyo. Si Zella Villa, always din yan. Si Kel Cutie, isa na bang ganap na buy signal si Jim Cramer? Hindi na siya inverse, no? Ayan, si ano yun, si Kel Cutie. Si Clavis, andyan na ulit yung camel. Ayan, nakakalito na ngayon at tumatama na si inverter. Okay. Mababalik pa ba nila yan ganyan? At kung pwede yon, hindi naman ba pwede sa mga na-scam or na-hack kung ganyan na rollback yung gamit? Oo nga, no? Hindi natin alam yun, Hindi ko alam yun, idol. Ganda ng tanong mo, No? Kaya lang kasi yung pag sa crypto exchange kasi nag-glitch sa kanila So hindi natin alam yung process pagka sa mga na-hack. Tatanungin ko si Grok. sinabi ko nang nakaraan, tool lang yung AI. Huwag nyo hayaan na wag nyo hayaan na yan ang magdidesisyon para sa inyo. Tama ka doon. Si Clavis, no? Crypto Explorer, may sutoy din tong si Boy IQ 276. Parang tuloy nawawala na yung believe sa kanya ng mga tao, no? I-ano nyo nga ulit siya. Pwede ba yun? Testingin nyo nga ulit kung ganun pa rin yung IQ niya. Tana, baka bumaba na yung IQ niya, hindi natin alam Kailan ba yung last na tinis yan? Ayan, yun yan. Disley, ayan, spaghetting pababa. Oo nga Si Virgilio Lisa. Ayan, good day idol. Talo na talo pa idol. Talo na natalo pa. Grabe yun, 2 talo Oy, congrats sa'yo, engineer, idol, no? Ayan, si Christian Oliver. Meron pa naman ako coin. Chat GPT. Dikya, bumagsak yung loads. Si GPT. Hirap na mga, wordings, Exactly, loads. Damang-dama ko ang pagbagsak. Twice ako na-liquidate. Naku, stop loss, idol. Salamat, board. Sinunod ko entry mo sa 1.87. Pasok sa banga. Ayan, Congrats sa'yo, CryptoOs. Kahit mag-pump and dump, hold lang, boss. Kaya mas okay mag-spot kaysa mag-future. Sila Tito G nga, di masyado nagle-leverage. Mga OG na yon, mas okay pa rin spot for long term. Opo, okay naman talaga yung spot ng idol, no? Ako kasi gusto ko mag-leverage trading. Gusto ko mag-trading, no? Ako, hindi ko naman sinasuggest na mag-futures trading kayo. Ang sinasuggest ko, mag-spot kayo. Ayun yung pinaka talagang pampayaman yung spot. Kung sino pinakamatagal mag-hold, siya yung pinakamalaking profit na makukuha dito sa mundo ng crypto space. Yung mga sugarol na leverage trader, ayun yung mga risk taker, no? Pwede sila manalo, pwede sila matalo. So, kaya ako nag-leverage trading o nagpo-futures trading kasi gusto ko, tsaka parang na-challenge ako na maglaro, no? Ganun lang yun. Kumbaga, hindi ko naman sinasuggest na mag-futures trading kayo. Sa akin lang yun, mga idol. At marami naman talaga mga trader na kumikita, no? Alam ko, kay Tito Vlogs ko rin na narinig yung sinabi niya na pag magaling kayo sa trading, para kayong may ATM, no? Na kung gusto nyong mag-withdraw, mag-trade ka lang. Pag nanalo ka, kuha kang pera mo, ganun. Kung magaling ka na mag-trading, ganun yun. Alam ko sa kanya ko narinig yun, Pero syempre, ang ina-advise pa rin, spot trading lang. Kasi sobrang risky ng futures trading, mga idol, no? Lalo na sa mga baguhan. Ayun. Crypto Big C, shoutout sa iyo. At si Ninoy Taduran. BJ Ramirez, ayan. Spaghetti pababa. Okay. Ang daming ni MG Gaming. Panalo ka na naman ba, idol? MG Gaming, laging panalo to
King Shang Sheng, shoutout sa iyo. Si Lydia, aray ko po. Ayan. Si Santos Jandel, si Pete Pelizardo, shoutout sa iyo, always idol ah. Shoutout shoutout sa inyong lahat mga idol. Kamusta lahat? Kahit sunog, happy pa din. No? And dapat na-enjoy niyo yung market mga idol, no. Kung hindi niyo na na-enjoy, baka hindi na para sa inyo. Chris Pogi, ayan, shoutout sa iyo. Si JC, si J Corner. Ayan, hindi ka ang first idol eh. Raymond, shoutout sa iyo. Ang nag-first sa atin si Regan Igarta. Ayan, si Regan siguro yan. Yo, bodega sana ako master, kaso walang budget, nood na lang at kapit lang. Yan, tama ka dyan, idol, no? Ganun lang talaga ang mangyayari sa atin ngayon, idol, no? Nood lang pag wala tayong pambodega. No? So, ayan. Grabe, ayun lang muna yung news natin. Bukas ng umaga, mukhang marami tayong magiging news kasi marami mangyayari ngayong gabi. Actually, 6:15 pa lang sa akin. No, pero mapapanood nyo to baka mga 9 or 10, I don't know, no? Pero sana nagustuhan nyo pa rin yung ating news ngayong gabi, mga idol. At syempre, sana like nyo yung video natin. Subscribe kayo kung hindi pa kayo na-subscribe. Syempre, check nyo yung link dyan sa description. Uy, grabe, oh. Sabi, oh no. So, ayan, oh. Yan. Binigo na naman ako nito. Okay lang yan. Okay lang, oh. Naka-short na tayo kanina eh. Kasi hindi ko talaga mababantayan eh, mga lodi. O, di ba? Tama yung ano ko, kalkulasyon ko dito sa range na to, mauumpog siya. Ang galing ko sa part na yun, ha. Pero okay lang yan, mga lods. Magaling din naman tayo sa part na to. Nakakuha naman tayo kanina kahit mga 16 USD. O, dito pa naman, no, panalo pa naman tayo ng 23 USD. O, ayan. Grabe yun, ha. Sayang yun, ha. Pero okay lang, mga lods. Sabi nga nila, lagi kang bibigyan ng chance ng market. Pero, hindi laging may laman ang iyong pocket. Kaya dapat tama yung timing ng position mo. So ayun, no? Okay lang 'yon. Kita-kits tayo mabukas ng umaga mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? My voice cracked, sorry. But if subscribe to Clubs Gaming and subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'll become that guy. the green one. Yeah, but I have something to say. Say ba yun?